ka-agri, kasalukuyan niyo pong natutunghayan ang malayang pagliliparan ng iba't ibang uri ng ibon sa Alapap. Talaga namang ang sarap sa pandinig ang kanilang mga huni na sumasalamin lamang ng kasiglahan ng ating inang kalikasan. Iyan ang pangunahing atraksyon dito sa Baras Bird Sanctuary na makikita dito sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Ito ay 20 minuto lamang mula sa bukana ng lungsod na kung saan libo-libong bird species ang tiyak na kikiliti sa iyong mga paningin. Tutukan po ninyo ang ating special feature tungkol dyan mamaya. Mga ka-agri, narito na ang mga kwentong dapat niyong tutukan sa ating programa ngayong araw. Mga ka-agri, isa ang lalawigan ng Sultan Kudarat sa mga probinsyang nakatanggap ng napakaraming biyaya tulad ng mga makinaryang pagsakahan at production support assistance na talaga namang nakatulong sa kanila na matamo ang mataas na produksyon ng palay. Ano-ano pa kaya mga proyektong ang kanilang nakuha? Alamin sa ating hula sa mga magsasaka. May balak ba kayong subukan ng organic native chicken production? Halina't ating pag-aralan ang teknolohiyang itong in demand ngayon at talaga namang malaki ang potential market. Ating samahan si Tacurong City Veterinarian Dr. Hermie Sangke sa ating Agri-Techno. Dito pa rin sa Tacurong City, ipasisilip namin sa inyo ang ipinagmamalaking tourist attraction ng lungsod, ang Baras Bird Sanctuary, na tiyak na kahihiliwan ninyo mga ka-agri. Magiging makabuluhan na naman ang ating Sabado, kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Sok Sargent. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Sok Sargent, Agri Tayo, Sok Sargent, Agri Tayo, Sok Sargent, Agri Tayo, Sok Sargent. Isang magandang buhay sa inyo mga ka-agri. Kumusta po kayo? How about you, Marie? Feeling good, Christian? Nakita mo ba yung mga kasama nitong mga ibon kanina? Nakakaulad ng pagod, diba? Kaya nga, Marie, at napakasolemn pa talaga ng lugar. Ang sarap nga magmuni-muni habang pinapanood ang malayong mga pagaspasan ng dahon at syempre ang mga humunting huni ng mga ibon. Yes, at saka talagang swak na swak ang lugar na ito, hindi lamang sa mga lovers, kundi pati na rin po sa mga nature trippers tulad natin, Christian. At bukod sa ating pamamasyal dito sa Baras Bird Sanctuary, ay bibisitahin natin ang ilan sa mga malalaking proyekto ng DA na ipinatutupad dito sa Sultan Kudarat, partikular na sa bayan ng Isulan. At mamaya ay makakasama natin si City Veterinarian Doc Hermie Sangke upang ibahagi sa atin ang teknolohiya tungkol sa organic native chicken production. At hindi rin natin palalampasin ang pagkakataon na makapanayam ang ilan sa mga farmer groups dito na hinandugan ng DA ng mga proyekto tulad na lamang ng farm-to-market roads at post-harvest facilities.
Yes, kaya mga ka-agri, talaga namang magiging hitik sa mga kapaki-pakinabang impormasyong pang-agrikultura ang ating episode ngayong araw. Kaya narito na muli ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya atin natunghayan ang mga nangungunang balitang agrikultura. Mula rito sa City of Goodwill, Tacurong City, narito ng ating Agri Balitan. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura. Mga kinatawa ng World Bank bumisita sa ilang mga proyektong ipinatutupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project sa Northern Mindanao. Mga kawani ng 6 na regional field offices na assigned sa Agri-Pinoy Rice at Corn programs nagpulong tungkol sa nagpapatuloy na pagpapatupad ng mga proyekto ng DA upang mas mataas pa ang produksyon ng palay at mais. Cacao growers ng Sorsogon Region nakiisa sa isinagawang National Cacao Congress sa Davao City. Highlights ng Cacao Connect, tutukan. Mga preparation at mitigation plan ng DARFO 12 para sa nakaambang na El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang semestre ng 2016, inilatag sa mga miyembro ng media ng Rehiyon 12. At insidente ng kahirapan sa Pilipinas, patuloy na bumababa dahil sa mga proyekto ng Department of Agriculture. At para sa detalye ng ating mga balita, narito si Miss Nelma Limba Ambulodto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Binisita at in-evaluate ng mga kinatawan ng World Bank ang ilang mga proyekto na ipinatutupad ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project sa Northern Mindanao. Ano-anong mga proyekto kaya ang kanilang pinuntahan? Alamin sa Agribalita ni Nelly Escote Elana. Dalawang proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Project ang binisita ng mga kinatawan ng World Bank sa isinagawang review mission sa Cagayan de Oro City noong 8 ng Setyembre. Ang mga ito ay ang Coconut Byproducts Enterprise sa Tubod, Lanao del Norte na nagkakahalaga ng 13 milyong piso at ang 3.5 kilometrong farm-to-market road sa Calamba, Misamis Occidental na nagkakahalaga ng 37 million pesos. Ang mga proyektong ito sa ilalim ng PRDP ay pinunduhan ng World Bank, Local Government Unit at DA. Bago pa man isinagawa ang field visit, binigyang diin ni DA Undersecretary Attorney Emerson Palad ang magandang performance ng Mindanao Cluster Implementers. Batay sa report ni PRDP Deputy Project Director Arnel de Mesa, abot sa 178 infrastructure sub-projects ang Mindanao na nagkakahalaga ng 9.9 billion pesos. Samantala, mayroon namang 21 sub-projects para sa enterprise development na nagkakahalaga ng mahigit sa 745 million pesos. Kabilang sa mga priority commodities ng Mindanao ay cassava, rubber, coconut, abaca, oil palm, seaweeds, cacao, mango, coffee, and banana. Maliban sa field visits, nagkaroon din ng press conference kung saan kabilang sa mga panelists sina Yosek Palad, Director Arnel de Mesa, Mindanao Cluster Head Lealyn Ramos at Samik Sundardas ng World Bank. Ang delegasyon ng mga partisipante sa unang review mission ay pinangunahan mismo ng mga Regional Executive Directors ng 6 na rehiyon ng Mindanao. Ang Rehiyon 12 ay pinangunahan ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Sorsogon. Ako si Nelly Escote Elana. Samantala sa pangatlong pagkakataon ay muling nagpulong ang mga kawani ng 6 na regional field offices na assigned sa Agri-Pinoy Rice at Corn programs upang pag-usapan ang mga estratehiyang iniimplementa ng bawat RFO sa pagsisigurong matatamo ang mas mataas na produksyon ng palay at mais sa isla ng Mindanao. Maki-Agribalita kay Lito Mariano Sal. Muling nagpulong ang mga kawani ng Agri-Pinoy Rice at Corn programs ng 6 na regional field offices ng Department of Agriculture na bumubuo sa Mindanao Cluster upang muling magbigay ng updates tungkol sa status of production ng palay at mais ng kani-kanilang rehiyon. Isinagawa ay 3 pagpupulong sa Mambahaw, Camiguin noong September 9 hanggang 11.
Mga ka-agri, isa sa pinag-usapan sa Mindanao Cluster Meeting ay ang mga strategiya at mga pamamaraan ng bawat regional field office kung papaano mapunan ang kakulangan sa produksyon ng palay at mais sa kanilang lugar. Ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pag-aasam ng Department of Agriculture na matamo ang supisyenteng produksyon ng palay at mais hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Si DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang tumatayong cluster head ng Mindanao. Sa naturang pagpupulong, naging presiding officer sina Agri Pinoy Rice Focal Person Ray Embajador at OIC Operations Division Head Fe Ibanez. Iprinisenta ng bawat programa ng bawat rehiyon ng kani-kanilang physical at financial accomplishments bilang isa sa pinakalayunin ng pagpupulong upang ma-assess ng cluster ang magiging kontribusyon ng bawat rehiyon sa patuloy na pagtatamo ng Food Staples Self-Sufficiency Program ng tanggapan. Bukod dito, inilahad din ng bawat RFO ang kanilang preparation at mitigation plans tungkol sa banta ng mahaba-habang pagtuyot upang maiwasang maapektuhan ng malaki ang mga magsasaka. Ang resulta ng nasabing workshop ay co-consolidate ng Mindanao Cluster Secretariat na siyang ipipresenta ni Director Datukan sa Field Operations and Agribusiness Marketing Services meeting sa DA Central Office sa susunod na linggo. Samantala, nakatakda namang gaganapin ang 4th Mindanao Cluster Meeting sa Zamboanga Peninsula sa Disyembre. Ang province of Camiguin ay mayroon lamang 58 barangay na siyang bumubuo sa 5 munisipyo. Ayon po sa Office of the Provincial Agriculturist, number 1 po na most visited province ang Camiguin Island sa buong North Mindanao, habang panlima sa buong Pilipinas. Mula dito sa Camiguin Island, nag-uulat para sa Agri-Talk sa Jen. Ako si Tito Mariano Sanz. Sa iba pang balita, nadagdagan ang kaalaman ng mga cacao grower ng Soc-Sargen Region matapos silang ipadala ng DARFO 12 sa Davao City upang makisa sa isinagawang National Cacao Congress o tinatawag na Cacao Connect. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguillon. Nagpakita ng suporta ang DA12 sa ginanap ng Cacao Connect 2015 National Cacao Congress sa Davao City noong ika-11 hanggang ika-13 ng Setyembre sa pamamagitan ng pagpapadala ng ahensya ng 26 na mga partisipante sa aktibidad. Ang mga delegado na kinabibilangan ng mga cacao growers at stakeholders ay mga kasapi ng bagong tatag na FICAPS o Federation of Cacao Producers of Soc-Sargen. Kasama ang presidente nito na si Councilor Mario Flores ng Kidapawan City. Pinangasiwaan naman ng Cacao Industry Development Association of Mindanao o SIDAMI ang pagtitipon na dinaluhan ng higit sa 700 na cacao industry players kung saan nakasentro ang kanilang pinangunahang National Cacao Congress sa temang Enhancing Productivity, Key to Sustainable Cacao Industry. Sa naging mensahe ni Secretary Proceso Alcala na ibinahagi ni High Value Crops Development Program National Coordinator Jennifer Remoquillo, inihayag nito na todo sa ngayon ang kampanya ng pamahalaan na turuan ang mga magsasaka tungkol sa marketing strategies at ang pagtitipon na ito ay isang pamamaraan upang maiparating ang mga impormasyong kagaya nito sa mga cacao stakeholders. Binigyang pansin niya rin ang kahalagahan ng pagpapa-accredit ng mga nurseries sa Bureau of Plant Industry upang matiyak na mataas ang kalidad ng mga itinatanim na kakao sa bansa. Nagpasalamat naman si Valente Tortur, ang chairman ng Cacao Industry Council at ang executive director ng SIDAMI sa pamahalaan dahil sa malaking ambag nito sa tagumpay ng National Cacao Congress at sa industriya ng naturang commodity kagaya na lamang ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Environment and Natural Resources at Mindanao Development Authority. Pinangunahan naman ni na Congressman Mark Villar, HVCDP National Coordinator Remoquillo, Val Tortur at National Cacao Cluster Coordinator Engineer Edwin Banquirigo ang pagbubukas ng cacao exhibit sa pareho ring venue. Sa naturang trade fair, ipinakita ang iba't ibang produkto kagaya na lamang ng cacao fruits, beans, seedlings, mga tsokolate, tableya at marami pang iba. Ang DA12 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division nito ay sumali rin sa exhibit kung saan ang mga produktong yari sa kakao mula Rehiyon 12 ang ibinidak kagaya na lamang ng mga produkto ng Cablon Farms. Kinumpirma rin ni Ahmad OIC Danilo Centillas na naubos ang kanilang mga paninda sa halos 3 araw na product display.
Ilan sa mga interesanteng tupikong tinalakay sa 3 araw na event ay ang significance of clonal selection and different cacao clones in the Philippines, coconut cacao intercropping, credit and financing program at marami pang iba. Nagkaroon naman ng pag-oorganisa ng mga temporaryong cacao core groups sa bawat rehiyon. Sa huling araw ay binisita naman ng mga partisipante ang processing at marketing area at nursery at ang isa pang cacao farm sa Davao City bilang bahagi ng kanilang farm tour. Kaugnay na balita, nagpasalamat naman si FICAPS President Mario Flores kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datucan dahil sa pagbibigay ng pansin ng direktor sa kanilang kinabibilangang industriya. Ito ang kanyang inilahad sa kanilang pagpupulong sa Davao City kasabay ng kanilang pagdalo sa National Cacao Congress. Dagdag pa nito, malaking karangalan para sa kanila ang maipadala ng DA12 sa isang malaking event sa cacao industry lalo na at bago pa lamang sila na organisa. Ilan sa mga tinalakay sa kanilang pagpupulong kung saan kasama nila sina Ahmad OIC Danilo Centillas at HBCDP Coordinator Dr. Jocelyn Torres ay ang kanilang accreditation, pagpapalakas sa kanilang mga provincial councils at ang kanilang oath-taking ceremony kasama si Director Datucan. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargent. Ako si Carl Ulysses Aguilion. At yun ang unang ratsada ng ating Agri Balitaan. Susunod, selebrasyon ng taunang anibersaryo ng Pulumulok South Cotabato mas pinatingkad ng DA12 sa pamamagitan ng mini ulat sa bayan. Pamunuan ng DARFO 12 mas pinaiigting ang paghahanda kontra El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang semestre ng 2016. Detalye ng ginanap na media briefing kaugnay nito, abangan! At 9 na metriko toneladang organic black rice ng Don Bosco MPC ipinadala na sa Poland. Sundan ng detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Soc-Sargent. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, ipinatawag ng DARFO 12 ang mga miyembro ng media mula sa iba't ibang media outlets sa buong Soc-Sargent upang ipaalam sa kanila ang mga preparation at mitigation plan ng ahensya kaugnay ng umiiral na El Nino batay na rin sa forecast ng Pag-asa. Maki-Agri-Balita kay Edgar Alan Pasaon. Inipon ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 ang mga miyembro ng media ng Rehiyon 12 para sa isang pagpupulong sa Davao City noong September 14 hanggang 15 upang ilatag sa kanila ang mga mitigation plan ng ahensya bilang paghahanda sa El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang 6 na buwan ng 2016. Mismong si DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datucan ang nanguna sa nasabing pagpupulong kasama ang ilang opisyal ng DA12. Ayon kay Director Datucan, mahalaga ang ginagampanang papel ng mga media sa pagpapaabot sa publiko lalo na sa mga magsasaka ang mga mahahalagang impormasyon bilang paghahanda sa panahon ng tagtuyot na nararanasan na rin sa ibang bahagi ng rehiyon. Sa isang presentation, inilahad ni OIC Operations Division Chief Fe Ibanez ang kasalukuyang estado ng rainfall condition sa buong Rehiyon 12 at lumalabas sa rainfall forecast ng Pag-asa na ngayong buwan ng Setyembre ay malaking bahagi ng rehiyon ang nasa below normal
ang mararanasang pag-uulan. Samantala, nasa near normal naman ang ilang bahagi ng Cotabato Province at nasa way below normal ang ilang mga bayan sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa kabila ng banta ng paparating na El Nino, ay nakahanda na ang mga aksyon at interbensyong gagawin at ipamamahagi ng DA upang masigurong hindi maaapektuhan ng malaki ang mga magsasaka. Ilan sa mga ito ang pamamahagi ng organic fertilizer, corn seeds, rice seeds at vegetable seeds, pagposisyon ng mga HDP pipes and drums, maging ang pagsasagawa ng cloud seeding kung kinakailangan at marami pang iba. Pagkatapos ng naging presentasyon ay nagkaroon ng press conference at narito ang ilan sa naging highlights. We were told by Pag-asa to basically brace on the impending El Nino, but this time I am much interested on the data of your office if available this time as to the adverse effect of drought last year. Not specific on figures, but in as far as corn, our damage is about 10%, 10 to 11%. About 10 to 11% of the total production area, Now, total production area, because definitely, December pa lang, kita na natin na mainit na. So, in areas that mainit, just like Jensan, South Cotabato, and Sarangani, halos hindi naman talaga nakapagtanim. Now, in rice, mas mababa siya, about 5.6% yata, if my memory serves me right. Pero, considering again that our farmers, sabi nga natin, are more experienced sa weather situation, they know definitely that it's summertime at nag-start pa lang ng December, mainit na. So hindi talaga nagkaroon ng massive planting. Kaya hindi masyadong malaki yung ating damage. Now, in terms of amount, that is not less than, that is about 900 million. Okay, so 944 million. So, ganun siya as compared to, mas maingay lang because farmers would want to plant, but they were not able to plant dahil mainit. Kaya maingay yung ating mga magsasaka. But in terms of losses, opportunity loss, yung opportunity loss that were not able to plant. But in monetary terms, particularly, sabihin mo yung talagang nagtanim sila at hindi nakapag-harvest, doon lang tayo sa 900 million. About 5% of rice, 5.6% of rice, and about, siguro, malaki na yung 11% sa corn. One of the interventions na gagawin natin is to suggest or to convince our farmers na mag-plant ng drought-resistant rice varieties. So, wala kasi akong masyadong info, pero maganda siya i-discuss on the radio. So, based on yield per hectare, the milling recovery, the eating quality, the maturity of the variety, and the resistance it has towards pests and diseases. Among the drought-resistant varieties na pinapromote natin, can you give us kung ano yung mas magandang i-suggest namin din or i-discuss namin over the radio na mga varieties? So, for irrigated lowland, mayroon tayong mga early maturing varieties niya, no? PSP RC10. Okay, meron tayong NSIC, no? NSIC RC130, then NSIC RC152. No? Then, ito mga 106 days maturing lang to, early maturing. And then, given a good, sabi natin sana, pag good water situation, ito yung maabot ng 7 to 8 tons
Now, 7 to 8 tons. Now, ang tinitingnan natin dito, although irrigated area ito, magkakaroon tayo ng lack of water. So, reduction of yield ang tinitingnan natin. So, it will not really be no yield at all, but reduction of yield. So, depending on how water is being reduced, for example, there will be a reduction of water of about 30%. You could also expect about same rate of percent of losses, particularly loss in as far as yield reduction. Bago ang press con, mismong si Direktor Datukan ang nangasiwa sa isang simpleng workshop na naglalayong makalap ang mga mahahalagang impormasyon mula sa media kagaya na lamang ng mga suliraning ipinararating sa kanila ng kanilang mga tagapakinig. Actually, marami din ang mga sort of an eye-opener siya kasi nga may mga issues from other provinces na lumabas. So, especially nung si Red na ang nag-facilitate. And unang-una, kasi Philippines is an agricultural country. So, one of the biggest sectors sa ating Pilipinas ay ang agriculture ng mga magsasaka. And DA, Department of Agriculture, is doing its best para naman matulungan tayo. O, yun nga, may mga, depende rin kasi sa mga presidents, no? Kung ano yung mandate at saka yung priorities nila. But for this presidency and yung mandate, yung directives niya ay talagang tutok dun sa mga magsasaka. And kagaya ng napag-usapan kahapon, DA can only do so much. Kailangan talaga ng participation at commitment din ng mga farmers, ng iba't ibang line agencies at yung mga media people na rin, mga media practitioners. So, well, what I've learned was yung mga hinaing ng ating mga magsasaka, especially sa grassroots level, and then pinaka natutunan ko talaga is yung about preparations ng DA, how hard it is to prepare for this coming El Nino phenomenon na ang pangunahing maapektuhan talaga is yung productivity ng ating mga magsasaka. Nangako naman ang mga ito na tutulong sa DA bilang mediator nang sa ganon magkaroon ng mas matibay na ugnayan ang mga taga-gobyerno at ang mga kliyente nito. As a media practitioner, as a radio announcer, naiparating rin namin kung ano yung mga hinaing ng mga magsasaka, ng publiko na nakakarating sa amin. Parang kami yung naging medium para maiparating rin sa DA. And then at the same time, yung DA, sasagutin yung mga tanong ng tao and naibabalik naman namin sa kanila. About sa commitment, we as media practitioners, as broadcast journalists, we are always committed to inform the public. Sabihin natin, sa ngayon niya panahon, is maganda ang pagtingin ng mga farmers sa DA. Of course, hindi pa rin maiiwasan yung mga politics involved pa rin. So, kailangan pa rin, of course, na-decentralize na kasi si agriculture. Hanggang region lang, pagdating sa province at saka sa municipal level, may laro pa rin doon. So, isa lang din yun sa mga issues kasi nga may mga farmer groups na hindi sila na-prioritize because of politics. Pero kung sabihin natin na impression, maganda ang dating ng DA dun sa mga farmers. Of course, meron pa rin mga tao na nakukulangan. Siguro, ang satisfaction naman, hindi siya kaagad-agad makukuha. Especially that may mga nakaraang panahon, hindi naman ganito ka-aggressive ang pagtulong ng ating ahensya or ng ating government sa mga magsasaka. Dahil dito,
Pinasalamatan ni Director Datukan ang mga media bilang proactive partners ng DA sa pagsisigurong naaabutan ng tulong o assistance ang lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Because we believe in the Department of Agriculture 12, we believe that you are really supporting us. We believe that you are really helping the community, particularly the farming community. And we believe that the response of the farmers to Region 12 DA, Region 12 activities are very active, was very active, is because of the good words or the nice words and the good reporting that you are providing them about how our project implementation is being conducted. Kaya dahil dyan, we want the media appreciation and coordination meeting to be regular as much as possible because your role is very important. It is also always our claimor that we accept, we will be open to all suggestion, we will be open to positive criticism, including your recommendation and the people's recommendation, with your help, because you are our partners and our middlemen to them. While there are middlemen that make or making farmers' profit quite difficult, we are banking on middlemen, media practitioner, for farmers to feel that there is government also working for common good. So salamat na marami sa assistance, salamat na marami sa inyong support. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sok Sergeant. Ako si Edgar Alan, Pasaol. Sa iba pang balita, ilang magsasaka sa Palomulok, South Cotabato ang nakapag-uwi na ng mga biyaya mula sa DA matapos magsagawa ang ahensya sa naturang munisipyo ng Mini Ulat sa bayan. Para sa dagdag na detalye, makiagri balita kay Chat Nunez. Inatingkad ang selebrasyon ng Farmers Day ng Palomulok, South Cotabato ng mga aktibidad na nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga magsasaka noong ika-9 ng Setyembre sa Municipal Gymnasium ng naturang bayan. Ang mga patimpalak na isinagawa ay ang Kariton Parade, Product Display, Pinaka-Contest, Coffee Brewing at kasaba Food Processing. Sa mga naging kompetisyon na nilahukan ng mga barangay, ipinakita ng mga magsasaka ang kanilang pagiging creative at innovative. Sa Kariton Parade, ang mga dekorasyon ay yari sa mga indigenous materials, habang sa product display naman ay pinuno ng mga partisipante ang mga produktong pang-agrikultura, kagaya na lamang ng mga prutas at gulay. Ang selebrasyon ng Araw ng mga Magsasaka sa Palomulok ay kaugnay sa 12th Palomulok Festival nito at 58th Foundation Anniversary. Nakibahagi naman ang Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa pamamagitan ng isang mini ulat sa bayan sa pamamahagi ng 20 sacks ng corn seeds at 10 piglets para sa mga magsasaka. Sa naging mensahe ni Regional Technical Director for Operations Sal de Boloro na kumatawan kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, pinuri nito ang mga taunang selebrasyon ng Farmers Day na kung saan ay mahalagang inisyatibo ng Municipal Agriculture Office ng Palomulok upang mabigyang pugay ang mga magsasaka kasabay ng Foundation Anniversary nito. Dagdag pa nito na isang malaking patunay ang pagiging competitive ng mga magsasaka sa bayan ang paghirang ng World Bank sa business plan ng lead proponent group na ang Polo SNMPC sa kasaba Granules Production and Marketing Project ng Philippine Rural Development Project bilang world class. Nagpasalamat naman si Mayor Hani Lumayag Mate sa DA12 sa patuloy na pakikibahagi ng ahensya ng mga adhikain ng kanyang munisipyo, lalo na ang Agriculture Office ng Palomulok. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sok Sergeant, ako po si Chat Nunez. Samantala, bilang insentibo sa kanilang pagiging kampyon sa National Farm Youth Congress kamakailan lang, ay dinala ng DA-ATI 12 ang mga outstanding young farmer ng Rion 12 sa Region 10 para sa isang lakbay-aral. Saan-saan kaya sila pumunta? Sundan sa Agribalita ni Ibs Baundi. Matagumpay na nakapaglakbay-aral sa Region 10 ang mga outstanding young farmers na mga kasapi ng Forest Club sa Region 12.
Ang mga ito ay regional at national outstanding winners sa ginanap na Farmers Youth Congress sa Maynila noong nakaraang ilang buwan. Sinuportahan ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang kanilang pagtungo sa Maynila at itong kanilang 5 araw na lakbay-aral sa Region 10 Northern Mindanao bilang pagkilala at incentive sa kanilang kakayahan at pagsuporta sa agrikultura. Ayon kay DA Tour Leader Rowena Cibrian, binisita ng nasabing grupo ang mga organic farms at tourist spots sa Malaybalay City, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Iligan City. Ilan sa unang binisita ng grupo ay ang DA Malaybalay City, Bukidnon, na kung saan dito matatagpuan ang Banana Lakatan, Cardaba, Cassava, Tissue Culture Laboratory, Nursery at Organic Farm. Binisita rin ng grupo ang Jaya Secret Garden sa Malaybalay City pa rin, na kung saan dito naman makikita ang mga organic lettuce at iba pang uri ng gulay, isda at kasama na rin sa binisita ng grupo ang Diversified Integrated Farm ni Ginoong Ernesto Leonar na may produktong palay, prutas, nyog, alagang hayop at native poultry na matatagpuan sa Barangay Tinabo. Kabilang din sa mga kasunod na tinungo ng grupo ang Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex na kung saan dito naman makikita ang napakalapad na coffee nursery, seedlings at meron din silang organic vegetable garden at iba pang produkto. Tinungo rin ng grupo ang Manolo Forest Park. Sa Cagayan de Oro City, binisita rin ng grupo ang DA Regional Field Office 10 at maging ang kanilang accredited NGO na Balay sa Kinaiyahan Green Mines kung saan dito naman matatagpuan ang kanilang organic vegetable, herbal plants at processing center ng organic peanuts, luyang dilaw at iba pa. Pinuntahan din ng grupo ang Northern Mindanao Federation Cooperative na nag-produce ng 3 to 5,000 tons ng fresh cow's milk at dairy products kada araw mula sa 12 co-op members na nag-aalaga ng mga naturang gatasang baka. Binisita rin ng mga outstanding young farmers ang Maria Cristina Force na kung saan nandito matatagpuan ang napakalaking power generation ng National Power Corporation. Samantala dito naman na mahinga at natulog sa ikala-4 na araw na lakbay-aral ng grupo sa Timuga Beach Resort bago umuwi sa kanilang lugar na pinanggalingan sa Region 12. Inaasahan na lalo pang magkaka-interes sa organic agriculture, organic vegetable production, diversified integrated farming system ang mga young farmers matapos nilang aktwal na makita at malaman ang mga magandang farms at teknolohiya sa organikong pagsasaka. Nag-uulat para sa AgriTayo Soft Sergeant, ako si Ibs Baondi. Ipinadala na noong nakaraang linggo ng Don Bosco Multipurpose Cooperative ng Mlang North, Cotabato ang 9.8 metric tons patungong Poland. Ito ang kinumpirma ni Don Bosco MPC General Manager Romano Lorilla sa AgriTayo Sock Sergeant at sinabing dadating ang nasabing shipment sa susunod na linggo. Nagpasalamat naman si Lorilla sa DARFO 12 bilang isa sa main partners nito sa pagtataguyod ng rice export program ng Pilipinas. Hinihikayat ng DARFO 12 ang mga magsasaka na mag-avail sa mga loan assistance program ng kagawaran gaya na lamang ng Sikat Saka. Ayon kay Director Datukan, isa sa maaari nilang mahiraman ng dagdag na puhunan ay ang Sikat Saka. Sa ilalim ng programa, maaari silang maka-access ng abot sa 50,000 pesos kada ektarya. Para sa dagdag na impormasyon, pinapayuhan ang mga magsasaka na sumangguni sa kanilang Irrigators Association maging sa kanilang local agriculture office. Nang sipagtapos na mula sa 10 araw na crash course on Human Resource Development for Technical Expertise ang ilang empleyado ng DARFO 12 at ilang LGU partners noong September 12 sa Davao City. Sa kanilang graduation exercises, binigyang diin ni Director Amalia Hayag Datukan ang kahalagahan ng professionalism sa kanilang mga opisina at sa pagsasapuso ng slogan ng DA na Bridge the Gap, Touch the Heart, Deliver Results. Ang hakbang na ito ng DA12 ayon sa opisyal ay isang pamamaraan upang mapatibay pa ang pundasyon ng mga empleyado ng ahensya sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga kliyente nito. Dagdag pa ng direktor na hindi natatapos sa graduation ceremony ang lahat dahil inaasahan na mas pag-iigihan pa ng mga graduate ang kanilang pagtatrabaho matapos na makakuha sila ng maraming kaalaman mula sa crash course.
At para sa ating national news, patuloy na bumababa ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Ito ay ayon sa 2015 State of Food Security Report ng United Nations na nagsasaad na ang Pilipinas ay kabilang sa 72 countries na natamo ang 2015 Millennium Development Goal target at isa na riyan ang paglaban sa kahirapan at gutom. Dahil dito kinilala ng Food and Agriculture Organization ang Pilipinas para sa natatanging progreso nito sa pagsugpo sa gutom. Isa sa malaki ang naitulong para makamit ng bansa ang development na ito ay ang patuloy na pagbuhos ng gobyerno ng mga proyektong pangkabuhayan at pang-agrikultura na naging tulay upang mas mapalawak ang food production at mas maraming trabaho at oportunidad ang nalilikha para sa bawat Pilipino. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Walang patid na pagtutok dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Mga ka-agri, sa ating episode ngayong araw ay bibigyan natin ng kasagutan ang katanungan ng ating ka-agri na si Ginoong Brian Tangkawan na nagmula pa sa Ormoc, Leyte. Narito po ang kanyang katanungan. At upang mabigyang solusyon ang katanungan ni Ginoong Tangkawan, makakasama po natin si Tacorong City Veterinarian Dr. Hermine Hilda Sangke at ibabahagi niya sa atin ang organic poultry production technology sa ating Agri-Techno. It was from 2013 when director, the former assistant director for research, then Mr. Natividad informed me that organic projects are now open for the submission of a project proposal. So I tried it na. I submitted 500,000 worth of project proposal for organic poultry. So fortunately, he approved it, the director approved it. So then nag-start na po kami na maghanap, mag-canvas hanggang Davao, hanggang different parts of the dito sa Central Mindanao. I tried to visit kasi nga because of the trust of our secretary, the organic agriculture, medyo naging interested ako. So when we started it, parang ang hirap talaga. Hindi na nga ako pwedeng umurong kasi we had already started planting mais na organic for the feeds, sorghum for the feeds, and the kadyos, including kadyos. And we still, nilagyan namin ito ng mga rice hull para sa kanilang belly. So we started it, parang ang hirap kasi nga ang dito before when you had visited this place before, masyado tong maraming parang gubat, in short. Ang kalaban namin dito, ahas, magkal, sabi nila. Oftentimes, sabi nila, nagmimiti kami, Dok, mayroon pa ng manok, kinain na naman ng magkal. So parang grabe, ang daming frustrations, ang daming, ano ba to, itutuloy pa ba? Hanggang dumating yung point din na naggawa pa rin ako ng concoction for organic poultry made of ginger, sibuyas, then sugar. Talaga I made out of my kasi nga it's organic the real sense of organic.
medyo hirap na hirap ako. Pero at any rate, siguro, naawa din si Lord sa akin after namatayan ako ng almost 50% because we have started 130. Namatayan kami ng mga 60 plus. Parang ayoko nang pumunta kasi nga nalulungkot ako. Ba't ganon? I started my effort considering the distance. Nakita nyo naman, di ba? Pero yet, nandun na nagsimula na kumbaga sa Tagalog. Nabasa ka na, maligo ka na. So finally, nung nag-start na sila mag-itlog, tuwan-tuwa na kami hanggang dumami from the 70 na natira, dumami. Hanggang ngayon, as of this moment, the number of manok namin is 300 plus. Actually, nung gumawa kami dito, nagtanim kami, that place was the area planted with organic. Hindi nga namin mataniman kasi sabi nung aming planning officer, Dok, pag mag-organic ka, definitely, hindi mo siya pwedeng taniman ngayon kasi bato-bato. So what we did is, nag-spray kami ng damo, pang-damo, against sa damo. Then, after a month or two, alam namin na-saturate na o nawala na, nabuhusan ng ulan, saka po kami nagtanim. Tapos, hindi na kami nagbigay ng fertilizer kasi that's inorganic. So, pinabayaan namin ng ganon. Then, umulan, umaraw, hindi na namin ginawa yung traditional na pag-aararuhin o whatever. It's the natural, na tagad. So, nabuhay, hindi na namin pinatreasure, ginanong-ganon lang ng mga bata dyan na hinihimay. So, yun ang pinapakain namin noon. Then, marami din pong nagtanong din po kami ng yung kamuting kahoy. Hanggang ngayon, nagpapasource out pa nga ako doon sa aming caretaker dito ng kamuting kahoy, bibigyan namin. Nagbibigyan na rin po kami ng saging. Then, the project ended. After a year, nakaliquidate kami ng 500,000. Ang sabi sa akin ng aming mayor, tinanong ko siya, Mayor, can we continue it? Kung i-continue po, wala tayong funding. So, she's funding now the project. Sir, gumagawa na nga kami ng concoction. So, yung aming tubig, although this is from spring water, nilalagyan po namin yan ng ginawa namin concoction of sibuyas, bawang, luya, sugar, and i-concoct namin for a period of 2 weeks. Then, yung liquid portion niya, yun po ang nilalagay namin, 1 to 2 tablespoon per gallon of water. Maintain po yun. Actually, in-encourage ko sila. Kaya lang, on the other hand, kung mag-organic ka naman sana, in a real sense, kahit hindi natin to the 100% organic, at least ang point doon is ma-sacrifice natin yung paggamit ng mga synthetic medicine, ng mga inorganic feeds. Kasi alam po natin yung mga feeds, hindi naman, sa totoo lang, ibigyan natin ng malaking example ang ating mga broiler, hindi ba ang bilis nila lumaki? Because of the feeds na meron ng hormones, may antibiotic, may mga premixes, hindi naman yung maganda sa health. Bumabalik natin ba? So, medyo mahirap kung mag-organic, pero very, very demanding ang kanilang proceed, ang kanilang products. So, I'm encouraging them to grow organic. To the Department of Agriculture Regional Office, to Ma'am Bing, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng puhunan para sa aming paggawa namin ng organic poultry. Alam ko po na this organic poultry namin sa Sultan Kudarat, sa Tacurong City specifically, is the only one in the region 12. So, thank you very much, Ma'am Bing. At saka po, lalo na po kay Director Natividad, the former Director for Research. And now kay Ma'am Bing pa. Nakakatuwa din si Ma'am Bing pa kasi she keep on encouraging me. That's why, when I made another proposal for organic baboy, she gave me the full encouragement. Sige, Dok, kaya mo yun. Sabi ko, parang ang hirap kasi mag-i-start ka. Pero, ika nga the first 300,000 was already approved. Nagawa ako ng pandagdag na 200,000 for the additional amenities of the baboy. So, thank you very much. Maraming salamat po. At sunod ko pong pagpapasalamatan ay ang aming mahal na alkalde na si Ma'am Lina Montilla, si Honorable Lina Montilla, for giving me all the support dito sa project na to, sa mga head of office, sa aking mga staff na umulat, umaraw, nandito sa akin, sinasamahan nila ako. At sa aking isang friend na accountant, kung saan, sige, kaya mo yan. And the liquidation and everything, she made it in place. So, yun na po. At syempre, salamat sa Lord. Kung inyong pagmamasdan ng mabuti, tila isang ordinaryong farm lang ang inyong nakikita. Ngunit kung titingnan mo ng malapitan, maaaninag mo ang mga nakamamanghang ibong nakapatong sa mga puno, maging ang kanilang malayang pagliliparan sa alapaap. Welcome dito sa Baras Bird Sanctuary. Itinuturing na pangunahing tourist destination sa Tacurong City ang Baras Bird Sanctuary na matatagpuan sa Barangay Baras. Ayon sa kwento ni Ginoong Ray Malana, sa hindi malamang dahilan, isang araw noong 1996 ay may naaninag itong mga uri ng ibon
na nakadapo sa kanilang higit sa 1 ektaryang pepper plantation. Hindi ito marami noon. Ang area noon ay black pepper farm. Aksidente lang na merong 4 na black crown night heron na napunta dito na alam ko naman na migratory. Noong 1996, there was never a plan to put up a sanctuary. Dumami sila nung taon na yon. That was the start. Optimistic lang kami na kahit na ito mga migratory sila, hindi sila umalis nung taon na yon. Instead, nagpugad sila, dumami. That was the start. So, ang area is around 1 3/4 hectare. Na-occupy nila ito in 5 to 6 years. Hindi ito bigla na dumami. So, from 96, we started with 4. By the end of 96, mga 100 sila. So, sa 97, dumadami yung ibon. Pababa din yung production ng black pepper. Naging tourist destination siya. We started educational tours dito. Mostly ang targets are young students. Ayun, hanggang sa nagkaroon ng government support. Makalipas ang ilang taon ay mas maraming ibon ang dumarayo sa kanilang lugar na nagdulot ng pagbaba ng kanilang peppercorn production hanggang sa napagdesisyonan ng pamilya na ihinto ang pagsasaka ng black pepper. Sa kasalukuyan, nasa 20,000 na ang tinatayang bilang ng ibon sa Baras Bird Sanctuary na binubuo ng cattle egrets, white egrets, black crown night heron at marami pang iba. Sa hapon, nasa 20,000 ito sila. During the day, ang makikita lang na ibon dito, karamihan ay yung mga nocturnals. Yung mga pang-araw, diurnals are out para maghanap ng pagkain, maghunt sila, and then babalik dito sa hapon. So, the best time to visit at this time of the year is 5:30 sa hapon. Sa ngayon, meron ng 2.5 hectares yung sanctuary natin. It could be more than 20,000 next year ang population because of the increase in the land area. I am inviting bird watchers, mga professional photographers, at saka yung mga bata. Bisitahin yung bird sanctuary dito kasi iba ang Sabado o Linggo nila kung mapunta sila dito. Gusto ko i-impart ito sa lahat ang pag-conserve ng kalikasan, not just the birds. No? Magtatanim tayo ng kahoy kasi kung walang kahoy, wala ding ibon. Baras Bird Sanctuary is indeed a perfect place to observe the birds at their natural habitat. Kapansin-pansin din sa lugar ang magkaayong relasyon ng mga ibon at ng mga taong bumibisita rito. Hindi lingid sa kaalaman ng pamilya Malana ang economic impact ng Baras Bird Sanctuary sa lungsod kung kaya 100% na nakatuon ang kanilang atensyon sa pangangalaga at pagmimintinan nito. Malaki ang tulong kasi dinarayo na kami dito ng mga turista. So, just recently, yung mga delegation ng International Folklore, yung mga dance troupe, yun, gano'n. Bumisita sila dito. At saka, marami na rin mga foreigners, Amerikano, Briton, Australiano, gano'n. Yun, alam mo naman, ang Europeans pagka ganitong klaseng destination, gustong-gusto nila ito. Yun, it helps. Kaya mga ka-agri, kung gusto nyong personal na masilayan ang mga ibong ito, bumisita na sa talaga namang ipinagmamalaking agrotourism hub ng Tacurong City, ang Baras Bird Sanctuary. Mayroong entrance fee kami na 20 pesos sa mga adult, 10 sa estudyante at saka mga bata. That's a minimal fee. They can stay here the whole day dito. Pero yung mga malalaking grupo para sa educational tours, talagang nakabook yan. So we only allow 200 a day para maasikaso naman sila ng gusto. Magkaroon ako ng orientation dito. They have to know the background ng sanctuary, tapos yung conservation awareness, ganun. And then, alam mo, ang mga bata ang kailangan ma-target mo sa awareness dito.
para paglaki nila, hindi na sila problema kagaya ng ilan dyan.
Ako po si Rinaldo T. Trabilla, presidente ng Samahang Magsasaka sa Central Tacorong Irrigator Association, at the same time the president of the Tacorong Lumag Federation of Irrigator Association. Yung IA ko po, we have 300 members, at saka yung coverage ko is 470.61 hectares. Ang nakuha ko po sa DE yung combine harvester. Saka yun, patuloy nag-ooperate. So, ang masasabi ko dyan, malaking bagay na malaki ang may tutulong sa amin kasi ang katutulong po sa mga magsasaka natin kasi yung ginamit namin, ang sharing scheme na ginamit ko, although it is 10%, no? Pero pinapasok ko yung ICF ng mga membro namin. Ibig sabihin na pag na-harvest na yung palay nila, hindi na sila babayad. Doon na sa share ng harvester namin ikukunin. So malaking bagay yan. On behalf sa aton nga nga Regional Executive Director, no? Kay Ma'am Datukan, na siya talaga nagpursige na sa mga programa na binigay sa amin na malaki ang naitulong niya. At saka kay Secretary Alcala, ngayon namin lang talaga nadama yung totoong na assistance ng gobyerno. Ako po si Juanito Guerra, presidente ng Bukatil Irrigators Association, at the same time Federation President sa Tacorong North Federation of Irrigators Association, composed of 7 IAs. Actually, ang members namin is 360 members. Tapos with an area of 522.22 hectares. Una-una nga nakakuha kami ng tracer. Tapos kukunin pa lang namin yung mechanical transplanter. Sa totoo lang, napakarami ang naitulong sa amin sa mga machineries na binigay ng ating sekretary, na kung hindi dahil sa mga projects na binibigay ng gobyerno sa ngayon, malayo nga makabili kami ng mga ganyan na machineries. Sa ngayon po, nagtaka nga kami kasi ang alam namin sa decomposition siguro yung rice straw. Kasi noon sinusunog lang yung rice straw eh. Pero sa ngayon, by using yung harvester, nakakalat na ng dayami. Kaya nagtaka nga kami, medyo mas maliit ang paggamit namin ng mga inputs, kagaya yung maskin konti lang yung abono, talagang tumatalab yung ganit na yung dayami. At saka sa ngayon, first time namin maka-harvest ng kung i-convert mo sa 50 kilos per bag, mga 140 bags per hectare. Ambag mo yung per sack namin ngayon, yung fresh, 63 kilos. Tapos napakabilis ang ng pag-harvest. Maraming nawala, nagagastos, kagaya yung pagbugkos sa dayami dahil pa-harvest mo sa tao. Pakainin mo yung tao, pamirindahin. Pagkatapos, hindi mo pa alam kung mauulanan yan o hindi. Samantala yung harvester, pag magandang panahon, baskin uulan mamaya, pag nag-harvest ka, limbawa, hindi man natapos, kung hindi natapos, pag umulan, pwede mong hinto. At least hindi mabasa yung buong harvest mo. Isipin mo ako magkano ang binabawas ng trader sa amin. 5 to 8 kilos pagbasa yung palay. Buong puso namin na nagpapasalamat talaga sa tulong ng gobyerno, partikular na sa DA, sa ni Secretary Alcala. First time namin maranasan o ma-feel ang tulong ng gobyerno sa amin na magsasaka. Na kung totoosin, masasabi ko na nung araw, pagbigay ng gobyerno ng tulong sa amin magsasaka, kung baga sa binlid na lang ang nakakabot sa amin. Pero sa ngayon, talaga ma-feel namin yung kung gaano kalaki ang naitulong ng gobyerno sa amin.
Congratulations mga ka-agri! Malapit na po ang ating unang agribersaryo at marami na pong mga planong nakalinya para dyan upang mas maging masaya at makulay ang ating pagdiriwang nito. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol dyan, bisitahin lamang po ang aming Facebook account. Kung nais po ninyong maging updated sa mga proyekto ng Department of Agriculture, sundan lamang po ang iba pa naming mga social media accounts. At syempre po, huwag niyo pong kaliligtaang subaybayan ang ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Mga ka-agri, kung may mga topics o technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, i-post lamang po sa aming Facebook account o di kaya ipadala sa aming hotline number. Mga ka-agri, tumatanggap na po ang ating opisina ng mga nominasyon para sa Gawad Saka Search at narito po ang mga maaari ninyong pagpilian na kategorya. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong magtutok sa ating programang linggo-linggong nag-aandog sa inyo ng mga makabuluhang impormasyon na may kinalaman sa pansakahan at pangisdaan. Kaya mga ka-agri, sana po sa susunod na Sabado, samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen! Mga ibon dun kanina nakita natin. Talagang ang ganda-ganda nila. Ano yung mga magagandang ibon bukod dito? Ang nakakatulad nito. Nakakawala ng pagod. Oh, di ba sabi mo, Swert? Direktor. Technology sa ating agri-techno. Balik.